Iyan, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat po Brother Melvin Villasano. At ngayon po ay sa ating pag-aaral, ngayon pong April 1. So panibagong buwan na naman, napakabilis po, ano? Napakabilis po at April 1 na naman at tayo ay patuloy na nasa Panginoon pa rin. Yan ang pinakamaganda. Nagbabantay ang anghel. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, salamat po sapagkat meron kaming assurance na kayo po'y nagbabantay sa bawat isa sa amin at kami hindi nyo pinababayaan. At kayo po'y laging nariyan upang kami gabayan at pagkaingatan. Amin pong dalangin ang aming pong pag-aaral dito sa Psalms 34 verse 7. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong maintindihan ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa aklat ng awit, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas sila. Yan. Sino daw po ang binabantayan ng mga anghel? Ang mga natatakot sa ating pong Panginoong Diyos. Napakaganda po, no? Kung ibig sabihin kung natatakot tayo sa ating pong tagapagligtas, ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang mga anghel ay nagbabantay sa palibot ng bawat isa sa atin. Yan na po ang mga angels, mga kapatid. But of course, hindi tayo, hindi pa rin tayo ligtas doon po sa kamatayan ng ating katawan. Dahil po kasama yan sa epekto ng kasalanan ng mga tao. Kaya nga ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan sa ikalawa niyang pagbabalik. Kung ang kurtina ay pwedeng ibalik muli at mapagtanto ng bawat isa ang patuloy na mga ginagawa ng sambahayan sa langit para ingatan ang mga naninirahan sa lupa mula sa mga nakatutuksong pandaraya ni Satanas, na baka sa kanilang walang ingat na isipan ay maari silang maligaw dahil sa mapandayang pamamaraan ng kaaway at mawala sa kanila ang malaking bahagi ng pagtitiwala sa sarili at pangsariling katiyakan. So sabi po dito, kung babalik natin ang kurtina, ano ba itong kurtina na binabanggit dito? If the curtain could be rolled back, maaring yung sinasabi doon, yung kurtinang nahapak sa templo nung si Jesus Christ ay nalagutan ng hininga. Ay hindi na ho mababalik yon, sapagkat na si Jesus Christ ay matagal na pong namatay. At kailanman ay hindi na po siya mamamatay muli. Siya po ay namamagitan doon sa langit. But of course, no, salamat pa rin. May mga taong nagpapaalala na kung paano ang kamatayan ni Jesus Christ. Wala namang mali sa ginawa ng mga pag-reenactment noong kamatayan ng ating pong Panginoong Yesus. Ang nagkakaroon lang ng mali ay yung pong isipin mo na kapag ikaw ay nagpahirap, ay pinatatawa, pagka ikaw ay nahirapan, ikaw ay patatawarin ng Panginoon. So hindi po, yun na yun, dun na nagkakamali. Pero yung makikita natin sa kalsada na reenactment, wala namang nakikita akong kaso dyan. Kaya lang kung iniisip ng mga tao, dahil sa paghihirap ng tao na yun, pinatawad siya, hindi ganun. Dahil ang kapatawaran ay nagmumula lamang sa ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang atake ng kaaway ay napakatindi. Ang kanya pong kamandag ay napakatindi. Na ano pa, talagang mamamatay ang lahat ng madaya ni Satanas. Ibig sabihin, lahat ng madaya ng kaaway ay talagang magkakasala. Pero dito mga kapatid, no, merong isang story na yung tupa kinagat ng ahas. Yung tupa ay hindi naman namatay agad. Hindi naman siya namatay doon sa kagat ng ahas. Dahil yung dugo pala ng tupa ay kayang pumuksa ng venom ng ahas kahit gaano ito kamakamandag. Kaya pala ang ating Panginoong Hesus ay ah, ikinumpara sa isang tupa. Sang-ayon po sa John 1:29. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Na yung kamandag ni Satanas ay hindi po tatalab sa ating pong Panginoong Diyos, no? Yung kanyang pandaraya. Kaya kung tayo ay gusto natin na manatili sa Panginoon, kinakailangan na tayo ay manindigan sa ating Panginoong Diyos. Nang napakahalaga nun eh. Kanila makikita na ang mga hukbo sa langit ay nasa isang walang tigil na paikitigma sa mga ahensya ng kasamaan upang tumanggap ng tagumpay ang mga hindi nakakaalam ng kanilang panganib.
na nagpapatuloy sa isang walang pakailam na pagwawalang bahala. Dito po mga kapatid ko, tayong mga tao, hindi dapat tayo magwalang bahala. Tayo ay laging nasa panganib. Alam niyo po ba yun? Bagamat payapa tayo nasa ating bahay, lagi tayong nasa panganib. Dahil mayroong digmaang espiritual. Maari tayong mahila ng kaaway papatungo sa pagkakasala. But of course, mga kapatid ko, no, may mga prophecy sa Bible na mga nangyayari sa kapanahon natin ngayon. Pero hindi dapat tayo mabahala. Ibig sabihin, hindi dapat tayo matakot sapagkat ang kasama natin ay ang ating Panginoong Diyos. Pero anong sinasabi dito sa banal na kasulatan na natatakot? Hindi natatakot sa mga, ang ginagabay ng Panginoon, yung natatakot sa Kanya. Hindi yung natatakot sa mga prophecies na dumarating. Ay, prophecy na, ito na yung prophecy. Mag-country living na tayo. Eh, yung mga nagre-reform ba, nagka-country living na ngayon, nagsisimula na mag-country living kasi natatakot sa mga nakikita mga prophecies na natutupad. Hindi po ganun mga kapatid. Ang ginagabayan ng Panginoong Diyos, yung mga natatakot sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabi natatakot sa Panginoon, mayroong pananampalataya sa Kanya, mayroong pong pagsunod sa Kanya. Pero kung natatakot ka lang sa mga last day events, ay naku, ayan na yun. Ayan na yun. May sinasabi sa Apokalipsis. Magtago na tayo. Eh mga kapatid, kapag natatakot ka sa mga prophecies na yun, eh para bagang hindi ka nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Dapat pa nga nating ikatuwa na natutupad yung mga prophecies. Dapat pa nga natin ikasigla. Dapat pa nga na tayong lalong magtiwala sa Panginoon. Dapat nga tayong lalong magkaroon ng pag-ibig sa Panginoon kasi natutupad na yung mga sinabi niya sa banal na kasulatan. So ang kailangan natin gawin, hindi magtumakbo sa hindi tumakbo sa bundok, no, umalis sa city, kundi mangaral ng mabuting balita. Bakit? The good news. Yung good news ay malapit nang dumating si Jesus dahil nangyari na ang mga propesiya sa banal na kasulatan. So ayan po mga kapatid, no, yan yung pagkakaiba ng mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaysa dun sa sobrang extreme na talagang pupunta na sa bundok ngayon dahil na yung mga prophecies nangyayari na. Paparating na yung tinatawag na Sunday Law. Kasi sinasabi nila. Kasi sinasabi sa Spirit of Prophecy. But kailangan mo bang katakutan yun, no? Bakit? Dahil lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil ang poprotektahan ng Panginoon, yung natatakot sa Panginoong Diyos, hindi yung natatakot doon sa mga prophecies. No? Huwag ka matakot sa prophecies. Sa Panginoon tayo matakot. Magkaroon tayo ng paggalang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pinapaligiran ng mga anghel ng sanlibutan upang ipagkait kay Satanas ang kanyang pag-aangking sa pamumuno na ginawa niya dahil sa dami ng kanyang mga kapanalig. Hindi na po kaya mamuno ni Satanas dito sa sanlibutan. Inalisan na ng Panginoong Diyos ng karapatan siya sapagkat si Jesus ay namatay na doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya na tayo mabibihag basta-basta sa pagkakasala. Meron na tayong pagpipilian. No? Ibinalik ng Panginoon yung ating free choice nung si Jesus Christ ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Na ang tao ay magsimulang mag-alay at nakasentro kay Jesus ang isipan. At lalo lang nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, pinalakas ng Panginoon ang ating free choice, mga kapatid, na pwede nating piliin 100% ang ating Panginoong Diyos, ang kaligtasan. Na naligtas tayo hindi sa pagpili natin, kundi naligtas tayo dahil sa pinili natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating Panginoong Hesus tayo naligtas, hindi sa sarili nating choices. Di ba? No. Kaya nga si Eva, hindi siya namatay dahil pumili siya. Hindi siya nagkasala dahil pumili siya. Nagkasala siya dahil sumuway siya sa Panginoong Diyos. Yun yung mga kapatid ko, no? Sumuway siya sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagkasala dahil sa nakinig siya kay Satanas, hindi ho? Kasi si Jesus Christ nakinig din kay Satanas eh. Pero hindi niya sinunod. Iba yung nakinig sa sumunod. Ibig sabihin, kay Jesus Christ nakinig siya pero lumabas lang dito. No, kinounter niya ng banal na kasulatan yung sinasabi ni Satanas. Si Eva, hindi siya nagkasala dahil nakinig lang siya kay Satanas, kundi sumuway siya sa Panginoong Diyos. So si Satanas hindi na kayang maghari dito sa sanlibutan na tayo ay hawakan, kundi ang ating Panginoon ang siyang naghahari sa ating puso't isipan na pwede natin siyang piliin araw-araw ang ating pong Panginoong Hesus na manampalataya sa Kanya palagi. Sabi pa dito, hindi natin naririnig ang mga tinig, hindi rin natin nakikita sa pamamagitan ng natural na paningin
ang gawain ng mga anghel na ito, ngunit ang kanilang mga kamay ay magkakarugtong sa buong mundo. But of course, mga kapatid, di natin nakikita ang mga anghel, but tayo ay dapat manampalataya na ang Panginoong Diyos, sinugo sila para tayo ay bantayan, lalo na sa mga natatakot sa Panginoong Diyos. No? Mga natatakot sa ating tagapagligtas. Ibig sabihin na natatakot sa tagapagligtas, may pagmamahal sa Panginoong Diyos, kaya sumusunod sa kanyang utos at may pananampalataya sa kanya. So, sa pamamagitan ng walang tulog na pagbabantay ay kanilang itinataboy ang mga hukbo ni Satanas hanggang sa matapos ang pagtatatak ng bayan ng Diyos. So, ibig sabihin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nagtatatak na sa bayan ng Panginoong Diyos. Para kanino? Para sa Panginoon? Hindi. Para sa mga anghel. Para sa mga mananampalataya. Kapag natapos na itong tinatawag na pagtatatak sa bayan ng Panginoong Diyos, sabi dun sa Apokalipsis, doon sa mga 7 seals na yan, ay binabanggit na yung pong pagtatatak. Diba? Sabi doon, uh, wag munang pinsalain ng mga halaman ang mga puno hanggang sa matapos ang pagtatatak sa bahay ng Panginoong Diyos. So, sino yung tinatatakan ng Panginoong Diyos? Ang mga nananampalataya sa Kanya at ang mga faithful sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba, kahit na wala nakakakita sa atin, pero tayo ay faithful sa Kanya, kita tayo ng Panginoong Diyos. Kita tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya ating idalangin mga kapatid, na masama tayo na matatakan ng Panginoong Diyos. No, yung ating pananampalataya magtumibay, yung ating pong yung ating integrity sa pananampalataya maging matindi, na kahit wala nakakakitang ibang tao, yung pananampalataya natin hindi matitinag, kahit walang iba nakatingin sa atin, yung ating pong spiritual na buhay talagang matatag siya, mga kapatid ko. Yan ang pinaka-the best. Kasi kung hindi, madali lang tayong masisindak ng kaaway. Ang mga ministro ni Jehovah, sabi dito, ang mga anghel na may kakayahan at kapangyarihan at dakilang lakas ng mga inatasan na humayo mula sa langit tungo sa lupa upang maglingkod sa kanyang bayan. Sila ay initasan na harangan ng naggangalit na kapangyarihan niya na bumababang tulad sa isang umuungal na leon na naghahanap ng kanyang masisila. Kaya po yung mga pagsubok na meron tayo ngayon, maliit na lang. Bakit? Dahil ito ay sinalag na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ibig sabihin, sinala na. Konting pagsubok na lang yung nararanasan natin. Pinakamaliit na lang. Nasabi sa banal na kasulatan, alam ng Diyos na kaya natin ito sa tulong niya. Yeah. Kaya kaano man ang pinagdaraanan natin ngayon, may kalungkutan sa tahanan, may problema ng pagkakasakit, alam ng Diyos, kaya natin ito. Kaya natin to the point na kaya nating manampalataya pa din sa Panginoong Diyos na sa Kanya ay may kagalingan. Hindi man dito sa mundo, kundi sa pagdating ni Jesus Christ. Yun ang pinaka-the best. Yun ang palalakasin natin na pananampalataya. Kaya kung magkakasakit man ako, wag naman sana, doon sa camping, muntik na akong lagnatin. Dahil nga sobrang ula, tapos sobrang busy, medyo napuyat din. Pero salamat sa Panginoon. Kung magkakasakit man ako at magiging malala, ang aking palalakasin hindi na yung physical kong lakas. Dahil yung physical kong katawan talagang bibigay. Ang palalakasin ko na lang yung pananampalataya ko. So si Apostol Pablo, katulad ni Apostol Pablo, siya ay dying. Alam niyang malakas yung katawan niya, kaya lang alam niya na siya ay bibitayin na. Alam niyo kung anong ginawa niya. Kung kayo ay bibitayin na, anong gagawin niyo? Kakain kayo ng maraming-marami? Pag bibitayin na. Di ba yan ang kasabihan? Kapag ikaw ay bibitayin na, kumain ka ng marami, bibitayin ka ba? Bakit ang dami mo kinakain? Ang palalakasin mo pala, hindi yung physical mo katawan, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, patuloy pa rin nagsulat ng mga Ephesians, nagsulat pa rin siya, nagbasa pa rin siya sa Old Testament. Sinaliksik niya pa rin ang banal na kasulatan, kahit na isang araw na lang papatayin na siya. So ganun siya, mga kapatid. Bakit? Ang pinalakas niya, yung spiritual niyang pamumuhay, yung spiritual niyang buhay. Mamatay man siya to the point, sa point na yun, sa panahon na yun, may buhay na walang hanggan naman sa pagdating ni Jesus, basta palakasin niya yung pananampalataya niya. Di ba? Sa ating tagapagligtas. Sabi po dito, kapag isinuko ang lahat ng nasa atin kung ano tayo sa Diyos at inalagak sa isang mahirap at mapanganib ng mga katayuan, kapag umarap tayo kay Satanas, ba? Dapat nating tandaan na magkakaroon tayo ng tagumpay sa pagharap sa kaaway sa pangalan at kapangyarihan ng mananakop. So praise God, mga kapatid, no? So dito hindi tayo matatalo ng kaaway.
pag umarap tayo sa Kanya, dahil kasama natin ang ating pong Panginoong Hesus. Kasama natin ang ating tagapagligtas. For Jesus suffered in conquering us. Sabi dito, ang bawat anghel ay aatasan na humayo para sagipin tayo, sabi dito, sapagkat umaasa tayo ng ganito kay Kristo. Maliban dito ay hindi tayo pahihintulutan na magtagumpay. Ngunit wag nating asahan na magkaroon ng tagumpay upa nang hindi nagdurusa, sapagkat ang nagdusa si Jesus para magtagumpay para sa ating kapakanan. Of course, mga kapatid, sa pagtatagumpay sa sanlibutan na ito sa pagdating ng Panginoon, hindi maiiwasan yung pagdurusa. Hindi maiiwasan yung sakit, yung pong pagluha. Pero ang pinaka-the best dito, mga kapatid, di man natin maiwasan yun, ay makakatiyak tayo na sa Panginoon meron tayong kaligtasan. Yeah. No, hindi man natin na maiwasan na tayo ay masugatan, makakaasa tayo na si Jesus Christ na nagdusa rin, na naghirap din para sa atin, ay siyang ating tagapagligtas. No, na ngayon ay namamagitan siya sa bawat isa sa atin, na yung ating mga petition, yung ating mga panalangin ay naririnig sa langit sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Ang mga anghel ng Diyos, sabi dito, ay nakikipag-ugnayan at nagbabantay sa kanyang bayan, itinutulak palayo ang mga kapangyarihan ng kadiliman upang huwag silang magkaroon ng kontrol doon sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Ano ang number one target ng kaaway? Yung pong mga tagapagmana ng kaligtasan. Opo, kayo. Tayo na nananampalataya kay Jesus Christ 100%. Humingi ng tawad, nag-confess ng lahat ng pagkakamali sa ating Panginoon. Tayo po ay tagapagmana ng kaligtasan. At tayo ang target ng kaaway. Tatargetin niya ang ating pamilya. Tatargetin niya yung focus natin para hindi tayo makasamba sa Panginoong Diyos. Para tayo mawala sa Panginoon. Siyempre, sino ba ang target ng kaaway? Yung nananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung mga hindi naman na sumasampalataya sa Panginoon, hindi na target yan. Unless na lang kung mabahagian natin ng mabuting balita. Mabigyan natin ng aklat tungkol sa Panginoong Diyos. Magiging target sila agad ng kaaway. Oh. Dahil ayaw nila na marinig ang pabalita ng kaligtasan, nagiging target sila. O kaya ngayon sa Tabakaw ay mangangaral tayo mamayang gabi. Ang target ng kaaway ngayon, tayo mismo na mangangaral at yung mapapangaralan. Na yung salita ng Panginoon ay tukain ng mga kampo ni Satanas. Pero ating idalangin na yung mga anghel ng Panginoon ay gumabay, palibutan yung mga makikinig ng salita ng Panginoong Diyos na hindi sila maagaw ng kaaway. Tayo ba ay gumagawang kaayon ng mga anghel? Ito ang parang itinatag ng Panginoon para, sabi dito, para sa pagkipag-ugnayan sa mga anak ng tao. Ang tanong dito sa atin ngayon pong umaga na ito, mga kapatid ko, tayo ba ay nakikiisa sa mga anghel? No? Gusto tayong iligtas ng mga anghel? O gusto tayong ingatan ng mga anghel? Kaya lang, tayo ba ay nakiki-cooperate sa mga anghel ng ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay tinutulungan ba natin yung ating sarili na malaman yung mga katotohanan? Kasi ang mga anghel ng Panginoon handang magligtas sa atin, handang gumabay sa atin, handang magpalakas sa atin. Pero ang tanong dito, sinasaliksik ba natin yung banal na kasulatan para makilala natin ang lubusan ng Panginoong Diyos at magtulibay yung pananampalataya natin? Kinakailangan ay sa part natin, mga kapatid, gawin din natin yun. Hindi lang tayo basta passive, kundi active na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, ang mga anghel nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa ating Panginoong Diyos. At inililigtas sila saan? Sa mga tukso ng kaaway. Yan, ano? Ang mga anghel, inililigtas tayo hindi sa buhay na ito na parang katulad sa pagliligtas ng Panginoong Diyos. Hindi. Yung pagliligtas ng mga anghel, inilalayo tayo sa mga tukso ng kaaway na lubhang malulupit. Inilalayo tayo sa pag-atake ng kaaway. At yung natitira na lang na tumatagos, na nararanasan natin ay yung bahagya na lang, kaunti na lang. Dahil yan sa ating Panginoong Diyos. Dahil yan sa ating tagapagligtas. Na siyang hindi napapagod, hindi natutulog, dahil hindi naman napapagod ang Panginoon, na tayo ay protektuhan at mag-ministry sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Isama natin sa panalangin ng bawat isa ang paglilingkod natin sa ating tagapagligtas, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan
na tayo ay binabantay ng ating Panginoong Diyos. Ang mga anghel ay nariyan din, nagbabantay sa bawat isa sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na makita ang kanyang kalwalatian, magtumibay tayo sa pananampalataya anuman ang ating pinagdaraanan sa mga oras na ito. So ngayon ay mananalangin tayo, pakisama sa panalangin yung ating evangelism mamaya na magsisimula at yung po mga kapatid natin sa Tabacaw. Yan. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid, at kung kayo po may prayer request pa ay i-type niyo po dyan at ibabalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sino mang nananahan sa dako ng Diyos ay ligtas sa Kaniyang pagmamahal. Siya'y magiging ating kalungan, tibay na sapagkat kung ika'y na kay Jesus, kung tiwala mo sa Kanya, may lakas laban sa kadiliman, pagkat siyang ating gabay. Kaligtas ay sigurado sa Kanya. Yan ang wika sa ating Biblia. At tayo'y mananagumpay, pagkat siyang ating tagumpay. Kaya tanggapin si Kristo at manalig, kaibigan ko. Dinggin ang bulong niya sa'yo at mabago ang buhay mo, sapagkat kung tayo'y na kay Kristo, kung tiwala natin sa Kanya, may lakas laban sa kadiliman, pagkat siyang ating daan. Kaligtas ay sigurado sa Kanya. Yan ang wika sa ating Biblia. At tayo'y mananagumpay, pagkat siyang ating tagumpay. Pagkat siyang ating tagumpay. Amen mga kapatid.
may lakas sa kadiliman pag tayo ay na kay Kristo. Salamat po sa awit na yan, ano po. Talaga namang may lakas, may tagumpay sa kadiliman, ano po. Kay Jesus na tayo dapat lumapit. Huwag tayong matakot. Nga naman, ano, sabi. Tanong, tayo ba'y natatakot? Lalo mabuti kung tayo natatakot, ano po. Pag hindi tayo natatakot, hindi normal po yun, ano. Pero may dalawang klase ng takot. Una, yung takot na dito sa sanlibutan lamang. Natatakot tayo dahil tayo ay mahina, may karamdaman, may sakit. Natatakot tayo dahil nawalan tayo ng trabaho. Natatakot tayo para sa ating mga pamilya dahil malubha yung ating kalagayan. Yan yung mga takot na pang sanlibutan. Pero yan yung takot na pang walang hanggan. Yan yung takot kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, ano, na dapat natin siyang takot tayo sa kanyang tawag dito, sa kanyang kaparusahan na ibibigay sa mga taong di sumunod sa kanya, ano po. Ayan, ano. So dapat ang tunay na natatakot kay Jesus, yan yung ayaw gumawa ng masama. Pero patuloy yung paggawa mo ng masama, hindi talaga ikaw natatakot kay Jesus. Pagpatuloy yung pride, ayaw mong bitawan, hindi ka talaga natatakot kay Jesus, ano po. Yung mas pinahahalagahan mo pa yung iyong posisyon, ay hindi tayo natatakot kay Jesus niyan, ano po. So ang tunay na natatakot kay Jesus, ginagawa yung kanyang kalooban at hindi ginagawa yung mga ayaw niya, ano po. So nawa sa umaga na ito ay tayo matakot na panghabang panahon, hindi yung takot dito sa mundo lamang, ano. Takot na mawalan ng trabaho, takot na hindi makapasa sa exam dahil yung teacher pinapasok na Sabado yung bata, natakot yung bata, ano. Yung ganun takot ay hindi dapat ikatakot, ano po. Ang tunay na dapat ikatakot ay ang takot sa ating Panginoon, ano po. Kaya tayo magbantay natin sarili, sapagkat bantay din naman yung mga anghel sa atin, ano. Nagbabantay ang mga anghel sa atin saan man tayo magpunta. Masakit niyan, yung anghel din ng kalaban nagbabantay din naman sa atin. O, tama nga naman, no? Sabi ni pastor, ang mga inaatake ng kalaban ay yung kanilang kalaban, yung mga sumusunod kay Jesus. Alam nga naman, atakehin nila yung kakampi nila, di ba? Kahit sa gera, atakehin mo ba yung kakampi mo? Siyempre yung other side na atakehin mo. So natural na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay dahil tayo ay naniniwala sa Panginoon at nananalig sa Kanya. Kaya kung si Jesus nagtagumpay sa mga pagsubok na yan, magtatagumpay din naman tayo, mga kapatid, ano? Magtatagumpay din naman tayo. Kaya wag pong mangamba, wag matakot sa takot ng pangsanlibutan, matakot kay Jesus lamang, ano po. Kaya tayo manalangin, mga kapatid, alisin natin yung mga takot na yan na panandalian lamang. Pakisama po sa prayers pagbalik sa biyahe sa AUP sila Brother Rodel Dungaw at si Sister Julian Christine at sa mga kasama nila. Kasi tapos na yung bakasyon, short vacation, sila ay babalik na sa school. Sa taas wala naman ako nakita sa taas. Salamat po sa tulong. Mamaya po ay may free sugar check up po kami at free BP sa Tabacao. Doon po mapupunta ang turmeric. Ayan na po. Please pray for our first night ng crusade mamaya. Isa sa mga masisipag na kapatiran ay mga tiga-tiga Tabacao, ano? Walang lubay ng kanilang pangaral, Bible studies, kanilang activity. Sila ay nakapokus talaga sa kanilang gawain, ano? Kaya purihin ang Panginoon at sila ay ginagabayan sa kanilang gawain. Ang tanging magagawa natin ay gayahin sila o suportahan sila sa mga panahon na ito. Yan, meron silang inaalok na turmeric product na Labrador yan ng Tabacao. Yung mga kikitain dyan, doon pupunta. Uy, mga nagtatanong kung magkano, mura lang yan, 150 lang po bawat isa yan. Kaya bili na, baka maubusan pa. Chat nyo lang po ako at kukommunicate tayo sa kanya. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami ay muli ninyong ginising. Maliwanag ang aming paningin, ang aming isipan. Kayo ang aming nakita sa umaga na ito. Nagpapasalamat kami sa papaalala sa amin na nagbabantay ang anghel sa amin na mga natatakot po sa inyo. Alam namin na ang tunay na pagkatakot po sa inyo ay ang pagsunod sa inyong kalooban, sa inyong mga kagustuhan, at ang pagsuway naman
sa inyong mga katukso ng kaaway. Salamat at nariyan kayo sa araw-araw. Kami ay inyong pinapaalalahanan sapagkat kami makakalimutin. Kami ay tunay na kailangan namin ng inyong gabay at patnubay sa bawat araw. Upang sa ganun sa bawat araw din kayo naman din ay aming piliin sa lahat na aming pagdesisyon sa buhay. Salamat at sa mga blessings sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ama, sa kabila ng inyong pag-ibig, heto kami hindi karapat-dapat. Kami makasalanan. Kami mataas ang aming pride. Kami ay sinungaling. Kami ay minsan ay hindi namin alam, namamalayan na kami na pala ay nagkakasala sa inyo. Patawarin niyo naman kami sa namin nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Ama, alam niyo po at alam din namin na gusto namin magbago na aming karakter. Hindi po namin ito magagawa sa sarili naming kakayahan, kundi sa tulong po ninyo kami magtatagumpay. Kaya maraming salamat sa inyong mga pangako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Tulungan kami sa aming paglalakbay sa madilim na mundo na ito. Nadala namin ng ilawan hanggang makarating kami sa dulo ng aming nilalakbay, papasok dyan sa pintuan ng kalangitan. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang kapatiran na dyan sa Tabacao. Sila ay may gagawa ng crusade simula mamayang gabi. Ingat, pag-iingat ang aming dalangin po sa kanila. Sa magandang panahon, huwag sila magkakasakit, mas marami pang mabless sa lugar nila, at sila ay magkaroon ng isang matatag na sambahan na nananampalataya at nagtatapat po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang bawat isa. Ang relasyon namin sa inyo ay aming dalangin patuloy na magtumibay at kayo ay aming laging piliin at pakita namin palagi ang inyong kaluwalhatian. Magtumibay din sa aming pananampalataya ang bawat isa sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kahilingan ng mga kapatiran. Unang-una sila Sister Julie pabalik na EOP, kasama na sina Brother Rodel Dungaw at ang iba pa nilang mga kasama sa sakyan. Ingatan sila sa biyahe papunta roon, ilayo sa anumang kapahamakan, makarating doon na ligtas. Amin din patuloy na dinadalangin si Sister Ana Manuel na nasa banig po siya ng karamdaman at umaasa sa inyong mapagpagaling na kamay. Hipuin po siya at ibigay ang kanyang pangailangan sa mga oras na ito, ganyan din ang alisin ang kanyang takot sa kanyang puso at isipan sa mga oras na ito. Kasama din si Alberto Ramos na siya rin may karamdaman, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ganyan din si Pastor James Lotila, ganyan din si Christopher Umali Coteres, ang tatay ni Brother Tandreb, si Ate Gigi Tinio Reyes, ganyan din si Sister Estrella Gregasin. Patuloy din namin sinasama sa panalangin mga Bible students, pamilya Cando, family ni Sister Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel and Harold. Ganyan din ang family ni Mike and Marta Mamaril. Ganyan din sina Ani Eusebio, si Patrick Eusebio, si Pascua Nicole at si Trixie Pascua. Patuloy naman silang magbasa ng Bible at makita ang inyong kabutihan at maging tapat na inyong mananampalataya. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng San Leonardo Church. Naway maging matatag ang kapatiran sa kabila ng mga sila ay bago pa lamang, sa kabila na sila ay patuloy na naniniwala, sa kabila ng kanilang kasipagan ngayon, naway hindi sila manghina at patuloy na kayong makita nila sa likod ng kanilang pagsamba at kanilang pinagtitiwalaan. Ganyan din ang Kawayang Bugtong Church, patuloy namin sinasama sa panalangin. At kaya din namin patuloy sinasama sa panalangin ng mga pamilya na nakikinig ngayon. Dalangin namin ang kalusugan na bawat isa. Si Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino at good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotana, si Nahara and Cory. At ang kalusugan din ng family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo. Kalusugan din sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz. At ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, kasama na sina Tito and Janet Salvado and family, sina Rona, si LG, Hunsya at Acuevas family. Kaya din si Sister Joy Valencia
na nagtatrabaho sa ibang lugar. Ingatan po siya sa kanyang pagtatrabaho kasama ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kasama sa trabaho, at kayo din ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Sa inyo pong ingatan, kalusugan ng aming dalangin para sa kanya. Kaya din naman si Brother Rudy Masiklat na nagtatrabaho sa gitna ng karagatan. Siya po inyong ingatan sa araw-araw sa kanyang pagtatrabaho doon, malayo sa anumang kapahamakan, lalo higit ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ay aming dinadalangin sa inyo. Hindi ng aming mga kapatiran panay, hindi namin nabanggit na nagtatrabaho sa ibang lugar na malayo sa kanilang pamilya, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Dalangin namin na malayo man sila, ay malapit din po sa puso ninyo at makita ang inyong kabutihan at malayo sa anumang kapahamakan. Hindi ng family ng mga may kalumdaman sa mga oras na ito, sina Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, kalakasan ng aming dalangin sa kanya, kasama na si Ate Lorna sa kanilang mabigat na trabaho araw-araw. Ingatan sila sa daan, sa pagdadrive, gayon din ang kanilang pamilya, mga anak at mga apo. Gayon din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, sa Murinekat. Ay amin din dinadalangin ng kanyang karamdaman. Inyo pong hipuin na magpagaling na kamay. Si Sister Estrella Gargasin, si Sister Erica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos na siya po may malubhang sakit sa oras na ito. Kayo po ang kanyang inaasahan, kaya siya po ay patuloy niyong i-provide ang kanyang mga pangailangan at ang kanyang pamilya. Sister Melody Ronas Tibayan, kasama din namin sa panalangin muli. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel sa kanyang karamdaman na isang pagalingin din, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy at yung kanyang apo, kayo din ang tatay at nanay ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, kasama na rin si Sister Risa Enriquez at si Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy na nagtitiwala sa inyo. Kasama na rin si Brother Renato Santos, pamilya nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ang ilan sa amin ay karamihan sa amin ay malubhang ang kalagayan sa mga panahon na ito, na kuminsan ay natatakot para sa aming sariling buhay, sa aming sariling pamilya. Ngunit nariyan kayo, alam namin na inyo ibibigay ang pinaka-the best para sa amin. Salamat sa inyong pangako ng kaligtasan, salamat sa inyong pangako ng kagalingan, at hindi nyo kami pinababayaan. Patawarin niyo po kami kung kami man ay naging mahina, nagkasala. Itong aming dalangin, ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, magandang umaga. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga patuloy na shares. May 12 shares sa umaga na ito. Salamat po sa inyo at yung 33 live viewers na kasama natin sa Prayer Warriors. Maraming salamat po. Tunay na nasa gitna natin si Jesus kapag tayo nanalangin mga kapatid. Naniniwala ako dyan. Kaya tuwing nananalangin tayo, alam ko nasa gitna si Jesus, nakikinig para ihatid sa ating Diyos Ama ang ating panalangin po. At mawala yung ating mga takot. So ayan, patuloy. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapanalangin kay Sister Estrella Gargasin at sa Kawayang Bugtong Church. Salamat din po sa si Ma'am Juliet Astrero. Salamat. Patuloy po ipanalangin ang isa pang procedure na gagawin kay Charles Eric Miligrito at ang kanyang ina na si Alice Miligrito. Sige po, may mga procedure. So sila ay nasa ibang bansa o magkahiwalay sila, para silang may sakit. Papanalangin. Kasama natin sila sa prayer list at ating papanalangin din sa ating mga personal prayer request, sa ating mga personal prayers. Minsan ang aking ginagawa kapag kami nag-worship, kami nananalangin, sinasama ko rin yung ating prayer list. Hindi ko na lang iniisa-isa, generalize ko na lang. Ang re-request ko sa Panginoon ay aking inuulit. Yan, nasa lahat ng aking prayer list. Manginam din yan, kahit di mo na isa-isa kasi personal ang pakipag-usap yun sa Panginoon.
mas madalas na ipinapanalangin, mas mainam. Minsan din ako mga kapatid na nandyan sa prayer request sa 777 sa CLC. Kaya ako ay tunay na nabe-bless na gusto ko rin kayo ipanalangin lahat ng mga may prayer request dyan na sama natin. Kaya mga kapatid, alam ko ako ay na-bless ngayong umaga. Hindi ko may pagkakailan na bless ako ngayong umaga na kayo rin ay na-bless. So salamat sa pakikinig, salamat sa pag-share. Hanggang bukas pumuli, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagka tayo makakalimutin, patuloy tayong ma-revive pagka tayo mga nakatutulog, at higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.